Ang karugtong ng nakaraan, samantala sa tahanan ng Hua, kasalukuyan kumakain ang tatlong magkakapatid, ganado ito, dahil sa mga masasarap na nakahandang putahe sa lamesa. Ito ay napakasarap, maya-maya pa ay tumayo na ang ating bida, at sinabi, paumanhin mauna na muna ako. Samubo muna ng pagkain, ang nakakatanda niyang kapatid na si Huafo, hindi ito tumingin sa ating bida. Sabay sinabi, nagkukungwari ka na naman ba ulit sa pagiging manggagamot mo? Huminto saglit ang ating bida, tumingin ito kay Huafo, at sinabi, hindi. Papunta ko sa pangkat ng mga ngalakal ng mga song. At kailangan kong maghanap ng abandonadong minahan. Napatingin si Huafo, na tila ba ito ay nagtataka kung bakit ito naghahanap ng minahan sabay sabi, at para saan naman, may balak ka ba na maghukay ng ginto? Tumawa ang ating bida at sinabi, hindi. Gusto ko lang mag-imbak ng ilan, halamang gamot doon. Muling samubo ng pagkain si Huafo, at sinabi, kakailanganin mong humiram ng pera, para sa abandonadong minahan. Mayroon ka ba? Kung meron ito ba ay sasapat, ipaalam mo sa akin kung kailangan mo ng aking tulong, at maaari pa akong gumawa ng ilang mga pautang para sa iyo. Ngumiti pa rin ang ating bida sa kanyang Kuya Fo, at sinabi, hindi ko na iyon kakailanganin pa. Pumasok sa isipan ng ating bida ang dalawang lalaking ginamot niya na may dalang halaman gamot. Maaari bang kunin mo na itong aking iginigiit, Ginoo, at ito po, ang aking pinakamababang mababayaran ko sa iyo para sa pagliligtas sa aking buhay? Ngumisi ang ating bida na umabot hanggang mata, at inilagay ang kanyang kamay sa baba, at sinabi, kumita ako ng malaki sa sarili ko. Matapos ay tumalikod na ito at humakbang palabas, aalis na muna ako. Hinabol na lang ng tingin ng dalawa niyang nakakatandang kapatid ang ating bida, habang ito ay nakatalikod. Maya-maya pa ay bahagya lumapit si Huafo, na esenenyes pa ang kamay, at bumulong kay Huafen, at sinabi, marami bang pasyente sa nayo ng Xiao? Agad sumagot si Fen, meron, pero sinabihan ako na hindi niya pinababayaran ito, nagtataka lang ako, kung totoo ba ang chismis o hindi, sabay nguya nito sa kinakain. Nagulat si Fo, at agad tinanong kung anong ang chismis na yon. Ang nabalitaan ko ay tila nagkaroon si Colonel Kauren, ng tetano. Ngunit gumaling siya, matapos gamutin ito ni Yuan Hua. Tila lalong nabigla si Fo, at sinabi sa kanyang isipan, ano, isang tetano? Agad na palakas ang boses nito, at sinabi kay Fen, hindi ba ang tetano ay isang sakit na walang lunas? Muling samubo ng pagkain si Fen, at sinabi, yun na nga diba? Kaya nga hindi ko pinapansin ang mga chismis na yon. Ngunit nakita ko si Colonel Kauren, na bumisita sa nayo ng Xiao, noong isang araw. Agad sinabi ni Fo, nakita mo ba siya ng sarili mong mga mata? Muling sinabi ni Feng, si Yuan Hua, ay medyo sikat sa mga sundalo at opisyal ng militar, at ito ay isang katotohanan na siya ay nagligtas ng 12-dosenang mga buhay. Gulat pa rin at hindi makapaniwalang sinabi ni Fo, sigurado ka ba? Muling sinabi ni Fen, isipin mo na lang Huafo, bakit pa pupunta si Colonel Kauren, hanggang sa nayo ng Xiao, upang makita si Yuan Hua, sa halip na ang kilalang manggagamot na Song, at tutal naman, kahit ang manggagamot na si Song, ay walang magawa para iligtas si Lord Cao Cheng sa tetano. Tila napaisip si Fo, sa mga sinabi ni Fen, muling sinabi ni Fen, ngunit ang lahat ng ito ay may katuturan, kung si Yuan Hua, ay talagang ginagamot si Colonel Kauren, kung tetano man ito o hindi, nagawa ni Yuan Hua, na pagalingin ang isang sakit na hindi kaya ng manggagamot na si Song, sabay na paduro ng chopsticks kay Fo, agad naman sumagot si Fo, nang may halong pagtataka, at sinabi, yun na nga eh. Medyo mahirap paniwalaan, sinabi pa ni Fen, habang umunguya ito, at mayroon ding salita na itinuro si Yuan Hua, sa manggagamot Feng, na mga ilang medikal na pamamaraan. Agad na panganga si Huafo, at sinabi, ang ibig mo bang sabihin na si manggagamot Feng, na nagpapatakbo ng isa sa 3 magagaling na klinika sa Qiao County? Sinabi pa ni Fen, tama ka nga, ang sinasabi ko, ay yang si manggagamot Feng. Kung totoo lahat ng sa chismis, ang ibig lang sabihin nito, na si Yuan Hua, at ang kasanayan niya, ay higit na nahihigitan ng mga manggagamot na Feng at manggagamot Song. Tulala sa mga nalaman si Huafo, habang hawak ang isusubo sanang pagkain. Matapos ay huminga muna ito bago sinabi, inaamin ko na si Yuan Hua, ay isang napakagaling,
Ngunit dapat kong sabihin na ito ay isang kahihiyan. Kung itinakda niya ang kanyang puso na maging lingkod bayan, madali sana natin maibalik ang dati nating katayuan at kaluwalhatian. Ngumiti si Hua Fen, at samubo ng piraso ng karne, at sinabi, sa kabilang banda, natutuwa ako na si Yuan Hua, ang pumili ng landas ng medisina. Tumingin si Hua Fo, at sinabi bakit nga kaya, muling sinabi ni Fen, ang posisyon ng gobyerno sa Qiao County ay hawak lahat ng mga miyembro sa tahanan ng Cao. At hindi magiging madali para kay Yuan Hua, na pumasok sa serbisyo ng gobyerno bilang isang lingkod sibil. Tila nalungkot si Hua Fo, sa sinabi ni Hua Fen, matapos ay agad itong tumayo, at sinabi, kung sakali, dapat na akong mag-aral, busog na ako, at kailangan kong makagawa ng magagandang resulta kahit sa susunod na taon. Nakababakasan ng sama ng loob, na hindi naman nakaligtas sa paningin ni Hua Fen. At sinabi nito sa kanyang isipan, mukhang ang katigasan ng loob ni Hua Fo, ay lumalambot na ng kaunti, at sigurado ako tatanggapin niya, para kilalanin ang desisyon ni Yuan Hua sa hinaharap, habang nakatanaw ito sa nakatalikod na papalayong si Hua Fo. Matapos ay kinausap nito ang kanyang sarili, siya nga pala, ang araw ba na ito, ni Yuan Hua ang pagkikita ng pangkat ng mga ngalakal na si Song, maya-maya ay napatigil ito, pumasok ng bigla sa kanyang isipan ang isang alaala. Naku, tama nga. Hoy, ano bang nangyayari sa iyo? Habang hawak sa kwelyo ang lalaki, ang tagpong yon, naalala ko na, yung lalaking muntik nang pumatay sa sarili niyang kaibigan, at sigurado ako na ang apelyido niya ay Song, ito ba ay si Song Zongpang, habang makikita sa isang tila isang silid tanggapan si Song Zongpan. At hindi ko alam na pinatakbo ni Song ang pangkat ng mga ngalakal. Habang makikita na abala si Song Zongpan sa pagbabasa. Maya-maya ay palapit ang isang lalaki, yumuko at nagbigay galang ito at sinabi, Master, isang binata na nagngangalan Hua Fu, mula sa tahanan ng Hua, na gusto po na makita ka. Napatingin ang lalaking si Zongpan, at sinabing, Hua Fu, mula sa tahanan ng Hua, sinabi nito ng mahina na siya lang ang nakakarinig, ang tahanan ng mga Hua, ay hindi ganoon kaprestihiyosong pamilya. Pumasok sa isipan ni Zongpan, ang alaala, nung sinaktan niya at muntikan na niya mapatay ang kaibigan, at nang lumapit siya upang bigyan nito ng pilak. Napailing ito, at sinabi sa kanyang isipan, ito ay dapat na ang young master mula sa huling oras, tumayo mula sa pagkakaupo matapos ay nagpagpag ng tila alikabok sa damit, kahit walang naman dumi. Nakakapagtaka naman kung bakit siya nandito, at para lang ba na makita ko, muling pumasok sa isipan niya ang dalawa niyang kaibigan, naging masama ang relasyon ko sa dalawa. At nakalimutan ko ang pangyayari dahil hindi naman ito kaaya-aya. Matapos ay humakbang na ito palabas, matapos ay muling sinabi sa sarili, kaya ano naman ang dahilan, at kailangan niya sa akin ngayon, nang makalapit ito sa pinto, ay agad niyang binuksan ito at magiliw ng umiti. Young Master Hua, parang kailan lang, at sinabi sa kanyang isipan. Huwag mong sabihin sa akin, na nandito siya para manghiram ng pera pagkatapos niya madiskubre na pinuno ako ng isang pangkat ng mga ngalakal, yumuko ang ating bida at nagbigay galang, at sinabi, parang kailan lang. Yumuko din si Zongpan at nagbigay respeto, kumusta ka na, pinaupo ito at nagutos sa utusan na maglabas ng tsaa, matapos salinan ang baso, at sinabi, ano ang maaari kong may paglilingkod sa iyo, kinuha ng ating bida ang tasa ng tsaa, at sinabi, medyo nagtaka ako. Kaya ako naparito, at kung mararapatin mo, maaari ko bang hiramin ang abandonadong minahan malapit sa nayo ng Xiao, may nakapagsabi sa akin na ito raw ay pagmamay-ari ng isang pangkat mong mga ngalakal. Mga 2 taon sana kung maaari, sinabi naman ni Zongpan, yun bang abandonadong minahan, kung ito ay isang upahan, hindi ka maaaring maghabol ng karapatan sa anumang natuklasan mo doon, kahit na ito ay ginto. Sinabi ng ating bida, ang inabandonang minahan ay isang perpektong lugar upang mag-imbak ng mga gamot, lalo na dahil ang ilang mga halaman gamot ay sensitibo sa temperatura. Sinabi ni Zongpan, ganun ba? Matapos ay tinignan nito ang ating bida, na tila ba hindi nagustuhan ang dahilan ng pagpunta ng ating bida. At sinabi sa kanyang isipan, kaya siya biglang sumulpot dito, para manghiram ng abandonadong minahan at sa kasong ito, bakit hindi ko siya subukan at tingnan kung magkano ang maaari niyang ibayad sa akin, matapos ay muling sinabi,
bakit hindi natin ito pag-usapan sa ilang mga dessert, sabay lahad ng kamay. Napatingin ang ating bida sa dessert, at sinabing, salamat, mukha siyang masarap, kumuha ang ating bida ng isang piraso, at kinagat ito, at ngumuya, sinabi niya sa kanyang isipan, malutong siya at napakatamis, ito ay gawa sa pulot, at ginawa ito sa panahon na ito na wala pang asukal. Muling kumagat ito, at ninamnam ang lasa, at tila ba ito naluha sa sarap, at muling sinabi, napakatagal ko nang hindi nakakain ng matatamis. Nang makita ni Zhang Pan, ang mukha ng ating bida, sinabi nito sa kanyang isipan, nakikita ko kung gaano siya katuwa sa ilang cookies, at halata namang na hindi niya kayang bumili nito. Pumasok sa isipan ng ating bida kung paano siya inalok ni Zhang Pan, nang may paggalang, sariwa pa sa kanyang isipan ang sinabi nito, tinulungan mo akong bumawi sa pagkakamali ko, maaari ba natanggapin mo ito, na itinaas nito ang mga kamay ng may paggalang. Habang kasalukuyan ninanamnam niya ang sarap ng pagkain ng cookies. Sinabi pa niya sa kanyang sarili, tsaka diba, sabi niya ay ibabalik niya ang pabor, malay mo pa utangin pa niya ako sa murang halaga. Habang siya ay tila nasa alapaap pa sa pagmuya ng dessert. Sinabi ni Zhang Pan, sa ating bida, kung uupahan mo ito ng 2 taon. Ngumisi pa ito at nagpatuloy sa sinabi, kailangan mong bayaran ako ng 100 liang, bawat buwan, matapos ay lihim na tumawa sa kanyang isipan at sinabi, haha, bakit hindi muna ako magsimula sa ganitong presyo, napatigil sa pagmuya ang ating bida, at nabitiwan ang natitirang cookies sa kamay, na diretso na hulog. At sinabing, sinasabi mo ba, na 100 liang kada buwan sa halip na 1 taon, malungkot na tumayo ang ating bida, at sinabi, ganoong ba, kailangan kong pag-isipan pa ito, ng ganun. Sinabi ng lalaking si Zhang Pan, pasensya na, sige, at sinabi sa kanyang isipan, masyado na bang mataas yun, matapos ay tumalikod na ang ating bida, galit na sinabi nito sa kanyang isipan, lintik. Anong pabor na ipinangako mo, sa 100 liang sa 1 buwan, maaari akong kumuha ng 1 tao na maghuhukay sa ilalim ng lupa sa isang lagusan. Habang napakamot ng ulo si Zhang Pan, at ngumisi, na tumingin sa nilabasan ng ating bida at sinabi sa kanyang isipan, kaya umalis na siya talaga sa huli. Pakiramdam ko, ay medyo hindi ako mapalagay, ngunit sigurado akong hindi na ito mahalaga pa. Pagkatapos ng lahat ng ito, wala akong dahilan upang mapanatili ang isang magandang relasyon sa isang bumagsak na maharlika. Lumipas ang mga oras, nakarating na ang ating bida sa kubo. Hinawi ng ating bida ang kortina tabing, at sinabi, nakabalik na ako. Habang nasa higaan kama si Colonel Cao Ren, at kasalukuyan nagbabasa ng libro, at sinabi, mabuti at nandito ka na. Habang mababakas sa mukha ng ating bida ang kumukulong galit, na tila ito ay tinitimpi. Sinabi ni Colonel Cao Ren, kaya mo ba magawang hiramin ang abandonadong minahan? Batay ko sa iyong ekspresyon ng iyong mukha ay nakikita kong hindi mo ito nakuha. Umuusok sa galit ang ating bida na tila ito ay isang aso na mangangagat na isiningyas pa ang kamay, at sinabi, ang bastos na yun, sinusubukan niya akong dayain sa pamamagitan ng aking pera. Agad, pinakalma ito ni Colonel Cao Ren, at sinabi, siya tama na, nga pala, ipinadala nga pala ni Biao Zhang, para sa iyo, itinaas nito ang kahon at binigay sa ating bida. Napatingin ang ating bida at sinabi sa kanyang isipan, sa wakas, agad niyang binuksan ang kahon. Napahanga siya sa itsura nito, sabay sabi sa kanyang isipan, ito ay mas mahusay kaysa sa inaasahan ko, sinabi ni Colonel Cao Ren, pinasasabi nga pala niya, na ang kanyang pinadala ay isa muna bawat isang disenyo. At kapag nakumpirma mo ang mga sample na ito, ay gagawa siya ng higit pa, ngumisi ang ating bida sa tuwa, habang sinisipat-sipat niya ang tools para sa kanyang medikal na paggagamot. Sinabi ng ating bida, ito ay mas higit pa sa sapat, sinabi niya sa kanyang isipan, habang nakataas ang tools na sinisipat-sipat niya, pumasok sa isipan niya ang nakangiting si Wuwo, at sinabing, dapat kong turuan si Wuwo kung paano gamitin ang kagamitan nito, at sigurado akong kaya niya akong tulungan, at muling sinabi, hanggat magagamit ko ang mga tools na ito, para magsagawa ng maselan na operasyon, makakagawa ako ng cholecystectomy kay nanay nang walang anuman mga issue. Lumipas ang araw, sa tahanan ng Hua, pumunta ang ating bida sa silid ng kanyang ina.
tinawag ito ng ating bida. At sinabi, "Nanay, nandito na po ako." Sinabi ng kanyang ina na kasalukuyan nakahiga, "Pumasok ka mahal kong anak." Pumasok ang ating bida at sinabi, "Kumusta na po ang pakiramdam nyo?" Bahagyang bumangon ang kanyang ina at sinabi, "Mas mabuti naman, kaya lang hindi pa ako nakakabawi ng lubusan. Ngunit ang gamot na yung inireseta ay gumagana ng mahusay." Bahagyang ngumiti ang ating bida at tumingin sa kanyang ina, at sinabi, "Maaari ko bang suriin ang iyong kalagayan?" Matapos ay tinupi ang kanyang manggas ng damit. Ngumiti ang kanyang ina at sinabi, "Sige lang." Inilapat ng ating bida ang kanyang kamay sa tiyan ng kanya ina. Matapos ay diniinan ito ng kanyang kamay at sinabi, "Mayroon po ba kayo nararamdaman dito?" Sumagot ang kanyang ina at sinabi, "Medyo masakit yan." Muling nag-press ng ibang parte sa tiyan, at sinabi, "Dito po." Sinabi ng kanyang ina, "Hindi naman gaanong masakit yan." Muling nag-press ito, napaijek sa sakit ang kanyang ina. Bahagyang nagulat pa ang ating bida, namilipit sa sakit ang kanyang ina at sinabi, "Bakit ba masakit ang parte na yan?" Sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, ang maliit na bituka ay matigas kaya siya ay nahihirapan. Kung ganun, paano siya nagkaroon ng komplikasyon ng napakabilis, at ang maliit na bituka ay naninigas dahil ang apdo ay hindi nagpro-produce ng maayos. Ngunit walang paraan na maaari itong maging matigas ng napakabilis sa pamamagitan lamang ng cholecystitis. At dapat may isa pang dahilan para dito, may kinalaman kaya ito sa huminto ang kamay ng ating bida, sa parte ng tiyan na matigas at bahagyang niya itong diniinan. At sabay sinabi sa kanyang isipan, ang kanyang atay, muling namilipit ang kanyang ina sa sakit. Tumayo saglit ang ating bida at sinabi, "Nanay, maaari mo bang idapa ang tiyan mo saglit?" Agad na sumunod ang kanyang ina, umikot ito ng dahan-dahan at damapa. At sinabi, "Ang ibig mo bang sabihin ay ganito ba?" Bahagya niya hinagod ang likod ng kanyang ina, at sinabi sa isipan, "Ito ay namamaga tulad ng inaasahan ko, at ito ay isang tipikal na sintomas ng isang namamaga na atay. Parang hindi sapat ang gallbladder, at hindi ko inasahan na magkakaroon din ng problema ang atay. At hindi na nakakagulat na nagkaroon siya ng mga komplikasyon." Bahagyang siyang pinagpawisan habang napapaisip, tumingin ang kanyang ina, habang nakadapa ito. At sinabi, "Anong nangyari, may problema ba, nanay?" Itong mga nakaraan araw na lumipas, napapagod ka ba? Sinabi ng kanyang ina. "Paano mo nalaman, itong nakaraan araw at hanggang ngayon, kahit anong tulog ko lagi akong inaantok? At marami rin sa parte ng katawan ko ang sumasakit." Bahagyang niya hinilot at diniinan ang binti ng kanyang ina, at muli sinabi, "Mayroon po ba kayong nararamdaman dito?" Muling napadaing ang kanyang ina at sinabi, Medyo masakit dyan." Bahagyang binaluktot ang paa ng kanyang ina, at sinabi sa kanyang isipan, ng ating bida ang kanyang namamagang atay ay nagpapaliwanag kung bakit siya nakakaramdam ng pananakit sa atay at gallbladder. Inilabas niya ang kanyang karayom para sa paggagamot ng acupuncture. Bahagya niyang itinusok ito sa binti ng muscle ng kanyang ina, at sinabi, "Makakabili rin ako minsan, gamit ang sarili ko acupuncture." Ngunit hindi ito magiging sapat, at magkakaroon siya ng matinding pagdidiliryo sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. At habang pinagmamasdan ang nakadepang ina, ay malalim na napapaisip ito, at sinabi, "Ngunit paano siya nagkaroon ng pamamaga sa atay ng biglaan? Mapipigilan ko lamang itong lumala sa pamamagitan ng pag-alam ko sa dahilan." Kasalukuyan naman pumasok ang isang utusan na may dalang tray ng tsaa na may kasamang halamang gamot, at sinabi sa ating bida, "Young master, oras na po para painumin si madam ng kanyang gamot." Bahagyang sinulyapan ito ng ating bida, maya-maya ay naisipan niya itong tanungin. "Paumanhin po ginang," agad sumagot ang babaeng utusan at sinabi, "Ano po yun, young master?" Sumingyas ang ating bida, itinuro ng kanyang hinlalaki palabas at sinabi, "Maaari ba akong magtanong sa iyo, sa labas?" At nang nasa labas na sila ng silid ng kanyang ina, muling sinabi ng ating bida ang kanyang hinala, "Umiinom ba si nanay ng alak?" Agad na bigla ang utusan, at sinabi, "Pasensya na po, ano po ba ang ibig niyong sabihin?" Na agad isinenyas ang 2 kamay ng pagtanggi at muling sinabi, "Siyempre po hindi," na bahagyang kinabahan at ngumiti ito para mapagtakpan ang pagkakaila nito. Sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, "Sabi ko na nga ba, ginagawa nga niya?"
sa palagay ko ito ay naintindihan niya. Bagaman, sa panahon na ito, hindi maganda ang tingin ng mga tao sa mga babaeng umiinom ng alak. Napaisip muli ang ating bida, pumasok sa kanyang isipan na maaaring umiinom man ito ng alak, sigurado akong sasabayan niya ito ng pagkain. Muling nagtanong ito sa utusan at sinabi, ano ang karaniwang ulam ni nanay kapag umiinom? Napatingin ng babaeng utusan, napakuyom ang kamay nito, kabado, at tila hindi na niya may ikaila dahil sa pagsukol ng ating bida. Sabay sabi, kasi po, madalas po siyang kumakain ng balat ng baboy. Agad nalaglag ang panga ng ating bida na paluwa ang mata na tila pasan ang daigdig, at sinabi sa kanyang isipan ngunit, iyan ang pinakamasamang kombinasyon. Agad napahawak ang ating bida sa kanyang mukha na konektado sa kanyang ulo na tila ito ay sumasakit sa nalaman niya, at muling sinabi ang alak at ang balat ng baboy. Hindi na ako magtataka kung bakit siya nagkaroon ng pamamaga ng atay. Hindi naman alam ng utusan kung ano ang gagawin, lumipas ang mga oras. Nang gumising ang kanyang ina mula sa pagkakatulog, hinawakan niya ng dalawang kamay, ang kamay ng kanyang ina, at sinabing, nanay. Ngumiti ito at sabay sabi, hindi ka maaaring uminom ng alak o kumain ng karne hanggat hindi ko sinasabi na ayos ka na. Habang ang utusan ay kabado pa rin, ngumiti ang kanyang ina at ikinaila ito. Anong alak? Hindi ko alam ang sinasabi mo, oo nga't kumakain ako ng karne, ngunit ang alak ay hindi kailanman. Sinabi ng ating bida na tila ito ay nagsermon sa kanyang ina, lumabas ang pagka-Dr. Jinsu, at sinabi, dahil ang karne ng baboy ay laman, ay ayos lang, ngunit ang balat ng baboy, ay mahigpit ko pong ipinagbabawal na kainin mo ito. Matapos ay muling tinawag ang kanyang ina, at sinabi, nanay, tumingin ang kanyang ina. Ngunit hindi ito nagsalita, ngumiti ang ating bida, at sinabi, ang pag-inom ng alak ay hindi dapat ikahiya. Ngunit huwag ka munang uminom ngayon, dahil po, kung gagawin mo ito, ay lalo lang lalala ang sakit mo. At kapag magaling ka na, maaari ka nang pumili ng iba pang makakain kasama ng alak, at sa tabi nun ay ang balat ng baboy. Habang nakatingin lang ang kanyang ina, sinabi pa ng ating bida, at nangangako po ako nakikita ako ng sapat na pera, at gagawin ko na may bibili kita ng baka sa susunod. Sabay sengyas ng pag-ilog ang daliri ng ating bida, ngumiti naman ang kanyang ina at sinabi, salamat anak ko, matapos ay nagpaalam na ito, sige po nanay, aalis na po ako, humakbang ito, at binuksan ang pinto, sabay lumapit naman ang utusan at pinainom na ito ng gamot. At habang palabas ng pinto ang ating bida, nawala na ang kanyang ngiti, sinabi nito sa kanyang isipan, wala nang masyadong oras. Kailangan ko nang sanayin si Wu sa lalong madaling panahon, upang makapagsagawa na ng operasyon, lumipas ang mga oras. Sa asul na kalangitan, habang palapit ang ating bida sa tarangkahan ng mga cow, nadala ang isang sisidlang na puno ng caltrops. Sinabi niya sa kanyang isipan habang papalapit na ito, hindi ko inaasahan na mabibisita ko ulit ang lugar na ito. Muling pumasok sa kanyang alaala nung huli silang nag-usap ni Madam Cow. Kung paano siya binabayaran ni Madam Cow at kung paano niya ito tinanggihan, malungkot na nag-isip ang ating bida. Sinabi niya sa kanyang isipan, sinabi ko sa kanila ng maraming beses na ang pag-aaral ng panloob ng puwersa ng enerhiya teknik ay sapat na, bilang kabayaran para sa akin, at ang awkward para sa akin na patuloy na tanggihan sila. Ngunit patuloy nilang sinisikap na bayaran ako ng pera para sa pagpapagamot kay Colonel Kauren, kaya wala na akong pagpipilian. Nagpatuloy ang ating bida sa paghakbang hanggang makapasok ito sa loob. At sinabi, magandang tanghali po, muling sinabi sa kanyang isipan, dahil nandito na rin lang ako, susubukan kong magtatag ng isang makatarungan dahilan, tuluyan na siya pumasok sa loob agad siyang sinalubong ni Madam Cow. Yumuko ito at sinabing, natutuwa ako na sa wakas ay nakilala na kita, manggagamot Hua, medyo naging abala ako dito. Yumuko din ang ating bida at nagbigay galang ito, at sinabi, nagtitiwala po ako na naging maayos po ang lahat, Madam Cow. Lumingon si Madam Cow, at naaga ng atensyon nito ang dala ng ating bida na sisidlang na puno ng caltrops, na inilapag niya sa isang tabi, sabay sinabi, nga pala. Ano ba itong mga kakaibang bagay na dinala mo dito ngayon? Napatingin ang ating bida sa caltrops, at sinabi, yan po ba,
yan po ay mga caltrops na ikinalat ng mga bandido sa bundok. At dahil dyan, ay nagka-tetano si Colonel Cow, matapos matapakan ng isa sa mga yan, agad sumimangot si Madam Cow. Matapos ay tumingin ito sa kanya na bahagyang tumilim ang mata. At sinabi, dapat ay may magandang dahilan kung bakit mo dinala ang nakakatakot na bagay na ito dito. Gusto mo bang ipaliwanag ang iyong sarili? Ha, manggagamot wa, naupo sila sa isang lamesa, at magkaharap sa upuan. Maya-maya pa ay sinalinan ni Madam Cow ng tsaa ang tasa ng ating bida. Bahagyang humigop ng tsaa ang ating bida at sinabi, inaasahan ko po na bibilhin sa aking ng tahanan ng cow ang mga caltrops na ito. Nagulat si Madam Cow sa sinabi ng ating bida, ngunit hindi ito nagsalita. Malungkot na sinabi ng ating bida, kung may iwan sila sa bundok, malaki ang posibilidad na hindi sinasadyang matapakan ng mga tao. At kung ito ay matatapakan nila, malamang na magkatetano sila, syempre ibebenta ko na lang yan sa isang pandayan. Ngunit ako ay umaasa na ikaw po ang bibili ng mga ito, para po sa isang mas mataas na presyo. Habang nakatingin si Madam Cow. Napakamot ng ulo ang ating bida at tila nahihiya ito bago muling sinabi, mas komportable po ako sa ganitong paraan, at pagkatapos po ng lahat, masama ang pakiramdam ko tungkol sa pagtanggi sa inyong pera sa bawat oras. Agad na bigla si Madam Cow, agad hininggal ito, at sinabing ibig mo bang sabihin, ginawa ba kitang hindi komportable? Matapos ay pumikit ito at tila ba inubo at nag-alis ng bar sa lalamunan, ahem. Sige, naintindihan ko na ang ibig mong sabihin, ngunit yan ba ay sapat na? Sinabihan ako na hindi ka man lang tumatanggap ng pera mula sa mga mahihirap, pagkatapos mong gamutin sila. Pinagsalikop ng ating bida ang dalawang kamay sa ibabaw ng lamesa, at sinabi, sa totoo, hindi ko iniisip na magbigay ng libreng paggamot at pagsusuri para sa mga simpleng kaso. Ngunit kamakailan lamang, ako ay tumatanggap ng par-ami ng mga pasyente na nangangailangan ng halamang gamot na mas mabuti ang pangangalaga. Kaya't ang dahilan ng aking mga katapangan, sa paghingi sa inyo ng pabor na ito. Ang ibig kong sabihin, ang mga hindi mayayamang pasyente ay maglalakbay hanggang sa isang rural na kanayunan, upang makatanggap ng paggagamot mula sa akin. At kung kakailanganin, maaaring kailangan kong magbukas ng isa pang sangay na klinika. Ngunit kung gagawin ko yun, magkakaroon ako ng mas kaunting oras upang tumutok sa aking mga pasyente sa nayo ng Xiao. At sana ay may dalawa akong kaibigan, matapos ay yumuko ito na tila ba, pasan nito ang mundo. Nakatingin lang si Madam Cow, at nakinig sa mahabang litanya ng ating bida. At mula sa pagkakayuko, nag-angat ng ulo ang ating bida na pakamot ito ng ulo at sinabi, kaya naisipan ko kung mabibili mo ang caltrop sa mataas na presyo. Sabay tawa nito na tila nahihiya, tumayo si Madam Cow, at sinabi, ikaw ay isang, bihasang tao na may mabait na puso at makatarungan layunin. Matapos ay humakbang ito patungo sa isang aparador. Binuksan ito at tila may kinuha, at muling sinabi, totoo nga ang sinasabi ni Ren, sayo. Matapos makuha ang isang kahon ay inilapag ito sa lamesa, at muling sinabi, mabuti, at bibilhin ng tahanan ng cow ang mga caltrops mula sa iyo. Gayunpaman, dahil hindi mo tinukoy kung gaano mo kagusto, mabuti pa ay huwag ka nang magreklamo pa tungkol sa presyo na itatakda ko bilang mamimili, agad binuksan ni Madam Cow ang kahon, at sinabi, narito ang 100 pilak na tails, agad kuminang ito, nagulat ang ating bida, sabay sinabi sa kanyang isipan, 100 pilak na tails. At nang binuksan ang box ay nabigla ito sa nakita, kuminang ito, at sinabi ni Madam Cow, heto o, 100 pilak na tails. Agad nagulat ang ating bida, at sinabi sa kanyang isipan 100 pilak na tails. Agad tinuro ng ating bida ang pilak, nagulat pa rin, at sabay sabi nito, ito po ay sobra Madam Cow, nakangiti sinabi ni Madam Cow, habang hawak ang kahon ng pilak, hindi ba sinabi ko na sayo, na ang mamimili ang magdedesisyon ng presyo, at ang tanging hiling ko lang ay huwag mong gamitin ang lahat para sa iyong pasyente. Napalunok ang ating bida, tila ba sabik na sabik hawakan nito itinaas niya ang dalawang kamay, para hawakan ang pilak. Nang bigla may nagsalita, paumanhin po ina, agad napalingon si Madam Cow, at ang ating bida, sa pinanggalingan ng tinig. Binuksan ng dalawang kamay ang pintuan ni Colonel Cow, at inis na sinabi, may nagsabi sa akin,
na dito ko makikita ang batang brats na yun. Ang ibig kong sabihin ay ang manggagamot na Hua, dito, agad na bigla ang ating bida sa biglaang pagsulput ni Colonel Kauren doon, sa kanilang tahanan. Lumapit si Colonel Kauren, sa ating bida, agad sinakop nito ang kamay ng ating bida at hinayla ito palabas, at sabay sabi na bahagyang nakasigaw. Hinanap kita. Kahit saan doon sa nayo ng Xiao, ang lakas ng loob mo na gawin ito sa iyong taga-turo na maghanap ng sarili niyang estudyante. Sinabi ng ating bida, naging abala din ako, alam mo ba kung ilang pasyente ang kailangan kong asikasuhin, paliwanag ng ating bida kay Colonel Kauren, ngunit sinabi ni Kauren, tumahimik ka, habang mabilis na hinihila, ang ating bida, na parang magkuya. Napatingin si Madam Cao, sa dalawa at bahagyang napangiti ito. Dinala ito ni Colonel Kauren, sa likod bahay, at sinabi sa kawal, ipaalam mo doon sa tahanan ng mga Hua, na ang manggagamot Hua ay hindi uuwi ngayon. Sinabi ng ating bida, kailangan ko pa ba na magmakaawa sa'yo, at sino ka para magpasya sa mga bagay na ito, sa pagsapit ng dapit hapon. Habang magkaharap ang ating bida at si Colonel Cao, sa likod bahay. Binasag ni Colonel Kauren, ang katahimikan at sinabi sa ating bida, ang lihim ng pamilya na ituturo ko sa iyo ay tinatawag na mga prinsipyo ng panloob na enerhiya ng isang pantas. Matapos ay tuloy-tuloy na ito nagkwento, at ang aking lolo ng lolo ko sa tuhod na isa sa mga dakilang tao, ay pinaakyat sa kabundukan upang sanayin ang kanyang martial arts, nang tulungan niya ang isang tigre na palayain ang sarili mula sa isang patibong, isang Daoist na ermitanyo ang nagpakita sa kanya at itinuro sa kanya ang maalamat na pamamaraan ng enerhiya na ito. Ang tigre at ang bilang isang bahay, ay hindi mabuksan ng tigre ang lumilitaw kaya lumabas ang kanyang mga mata na kumikinang sa kanan, at sinabi ng Daoist na ermitanyo. Pumikit at bamantong hininga na nakasimangot ang ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, hay, pwede naman diretsahin na lang niya ako, ang dami pang sinasabi. Muling sinabi ni Colonel Kauren, tandaan mo, hindi mo ito dapat ituro sa iba. Kabilang dito hindi lamang ang iyong mga kakilala, kundi para na rin ang iyong pamilya at mga magiging anak. At isumpa mo ito sa mga Diyos ng mundong ito at sa iyong mga ninuno, saka lang ako magsisimulang magturo. Agad sumagot ang ating bida, sige, ipinapangako ko. Muling sinabi ni Colonel Kauren, at kung sisirain mo ang iyong sumpa. Napatingin ang ating bida kay Kauren, tila pakiramdam niya ay dumilim, at muling sinabi ni Colonel Kauren, na tila umaalon ang boses. At sinabi parurusahan ka ng mga Diyos ng langit at lupa, at dudungisan mo ang karangalan ng iyong ninuno sa mga susunod na henerasyon. Nagulat pa ang ating bida nang lumiwanag pa ang mata ni Colonel Kauren. Na tila gumamit ito ng panloob na puwersa ng enerhiya, matapos ay bumalik din sa dating anyo, at sinabi, sabay duro ng daliri nito. At ano pa ang lahat ng may apelyido na Cao, ay itinuring lang na kaaway. Tila natulala ang ating bida, pinagpawisan ito, at sinabi sa kanyang isipan, sobrang seryoso talaga ng lalaking ito. Grabe siya. Matapos ay agad tumalikod sa ating bida si Colonel Kauren, sabay sabi, sige magsisimula na akong magturo. Huminto at sinabi, ang pinakamahalagang bahagi ng pamamaraan na ito ay ang paghinga. Matapos ay huminga ng malalim, ilapat ang iyong mga paa sa isang lapad ng balikat, ibinuka nito ang kanyang dalawang paa. At ang paghinga nito ay sa pamamagitan ng iyong diaphragm, na parang hinihila mo ang lupa paitaas upang pagsamahin ito sa langit, matapos ay bumilog-bilog sa hangin ang dalawang nitong kamay. Seryoso tinignan nito ng ating bida, at sinabi, okay, gagawin ko na. Huminga ng malalim ang ating bida, matapos ay ibinuka ang dalawang paa at ang dalawang kamay ay bumilog-bilog sa ere. Pinagmasdan ni Colonel Kauren, ang kilos ng ating bida, at sinabi medyo maayos na siya. Lumipas ang isang oras, sa paglabas ng buwan, na nagsilbing liwanag sa pagtuturo ni Colonel Kauren, sa ating bida. Maya-maya pa ay tila napagod ang ating bida, at tila ito ay paulit-ulit na sa paghinga. Tinukod niya ang dalawang kamay sa kanyang tuhod, at pawis na sinabi, ito ay sobrang nakakapagod, kahit humihinga lang ako. Ganito ba ang pag-init ng tiyan ko? Sinabi ni Colonel Kauren, ihinto mo ang pag-ungol sigurado ako na medyo mainit lang yan.
Matapos ay tinapagtapik nito ang tiyan ng ating bida, at para mag-apoy ang yun tiyan kailangan mo man lang. Agad na tigilan si Colonel Kauren, nang mahipo nito ang tiyan ng ating bida, napadilat ang mata nito, na tila lumiwanag at uminit ang tiyan ng ating bida. At sinabi nito sa kanyang isipan, ito ay pangloob ng enerhiya, ito ay tahimik at malabo, ngunit natitiyak ko na ito ay panloob na enerhiya, kalahating oras pa lang ang nakakaraan mula nang magsimula siya. Kaya paano siya nakaipon ng pangloob na enerhiya? Tumingin ang ating bida kay Colonel Kauren, nagtataka ang ating bida, kung bakit ito nakatitig sa kanya. Habang patuloy na hinihingal pa rin ito, sinabi ni Colonel Kauren, sa kanyang isipan, habang tulala pa rin ito sa ating bida, sino ba talaga siya? Muling lumipas ang mga oras. Sinabi ng ating bida, maraming salamat po Ginoong Kau, yumuko ito at nagbigay galang. At sinabi, ipagpapatuloy ko po ang aking pagsasanay sa aming tahanan, tumingin si Colonel Kauren, na bakas pa rin ang pagtataka. At sinabi, mabuti kung ganun, matapos ay sinabi sa kanyang isipan, hindi pa siya nakakagawa ng pangloob ng enerhiya, sigurado ako nagkamali lang ako kanina. Tinanaw niya ang nakatalikod na ating bida na palabas na, at hindi alintana na hindi ko maitatanggi na sobrang galing niya. Perpektong ginaya niya ako tapos minsan ko lang nakita ang pagpapakita ng kaalaman ko. Kinailangan ko pa ng 4 na araw, para sa maayos na tindig ng tama sa una, at 10 araw para matutunan kung paano huminga. Napatiim ng isip si Colonel Kauren, kahit wala na sa paningin niya ang ating bida, ngunit siya, sa kabilang banda, pinagkadalubhasaan sa loob lamang ng kalahating oras, anong klaseng halimaw siya, at sa kalaliman ng gabi. Sa pandayan, muling naririnig ang maingay na tunog ng mga bakal, ang pagpitpit nito at ang pagtunaw ng mga bakal. Kasalukuyan abala ang lalaki sa pagpapanday, nang biglang may dumating na isang lalaki, at tinawag ito. Biao Zhang, tumigil saglit sa ginagawa ang lalaking si Biao Zhang, bahagyang sumulyap ito sa papalapit na lalaki. Matapos ay mabilis tumayo ito at bahagyang tumakbo, nang makilala niya ang lalaki, at sinabi, ikaw pala Yu Pao, masaya akong makita ka. Ngumiti ang lalaki si Yu Pao, at sinabi, ang tagal na rin Biao Zhang. Matapos ay itinaas nito ang hawak na espada, at sinabi, ang espadang ito ay ibinigay sa akin ni Teniente Xian Wei, maaari mo bang patalasin ang talam para sa akin? Agad natuwa si Biao Zhang, kinuha nito ang espada at bahagyang inangat ito sa suksukan. At sinabi sa wakas tumaas na ba ang ranggo mo? Bahagyang lumungkot ang lalaki at sinabi, oo, tumaas ang ranggo ko, bilang isang pinuno, ngunit sa ngayon ay ibig sabihin nito ay gusto nila akong bumaba sa mula sa larangan ng operasyon. Matapos ay huminga ito na tila ba nalulungkot, hindi na ako makapagreklamo pa, dahil hindi na ako makakahawak pa ng sibat. Agad na bigla si Biao Zhang, at sinabi, ngunit mukhang malusog ka para sa akin, sinabi ni Yu Pao, talaga ba? Sabay taas ng kanyang damit sa kanyang tiyan. Nakita ni Biao Zhang ang mahabang pilat na hiwa ng isang espada, gulat na gulat si Biao Zhang sa nakita, at sinabi, ano ba nasabi ko, matapos ay yumuko at hinipo ang pilat sa tiyan na tila ay nanigurado pa. At sinabi, paano ka nakaligtas sa sugat na ganito? May nakilala ka bang tagapagpala, na maaaring gumamit ng banal na kapangyarihan? Agad sumagot si Yu Pao, at sinabi, oo, sa palagay ko ay ganun na nga, at kung hindi dahil kay Young Master Hua, ay maaaring patay na ako ngayon. Napaisip si Biao Zhang, at tinatanong sa kanyang isipan kung sino nga ba, ang Young Master Hua, at hindi kaya ang tinutukoy niya ay ang banal na manggagamot na gumamot sa tetano ni Colonel Kauren. Mula naman sa pag-uusap ni Biao Zhang at Yu Pao, ay may dumating na 2 lalaki. Humakbang ito palapit at sinabi ng isang lalaki, narito na tayo, matapos ay sinabi, siya ay ang punong panday dito. Lumapit si Biao Zhang at si Yu Pao, sinabi ni Biao Zhang, magandang gabi po, Kapitan Huang. Ngumiti si Kapitan Huang, at sinabi, hindi ko inaasahan na makikita-kita dito, Foreman Yu, ang ibig kong sabihin Pinuno Yu. Matapos ay tumingin si Kapitan Huang, sa ating bida, at sinabi, hayaan mong ipakilala kita sa kanila, sa punong panday na si Biao Zhang, Young Master Hua. Agad na patunga nga si Biao Zhang at si Yu Pao, nang makita ang ating bida,
at sinabi ni Biao Zhang sa kanyang isipan. Ano, siya si Young Master Hua, ngumiti ang ating bida, at nagbigay galang sabay sabi, ikinagagalak ko na makilala kayo, ako si Hua Fu, mula sa tahanang ng Hua. Muling sinabi ni Biao Zhang sa isipan, paano naging banal na manggagamot ang batang ito, tumayo sa harapan ng ating bida si Yu Pao, at sinabing, ikinararangal kong makilala ka, sa wakas Young Master Hua, sabay yuko nito. Alam ko pong medyo huli na, ngunit ikinararangal ko po talaga ang ginawa mo para sa akin, tila naman nagtaka ang ating bida at sinabi, pasensya na, ano ka mo, sino ka ba? Biglang nag-isip ang ating bida at inalala ang mga ginamot niya sa kampo. Inilagay pa ang hintuturo malapit sa bibig na pilit inalala, at sinabi Isa ka ba sa mga sundalong nakita ko sa bundok ng Mashen? Sinabi ng nakayukong si Yu Pao, opo, tama po kayo, ako ang ginamot mo sa tiyan na nalaslas. Sa sinabi ng lalaki, natuwa ito, at sinabi, kumusta ka na ito ay kahanga-hanga, agad lumuhad ang ating bida at itinaas ang damit, at sinabi, hayaan mong suriin ko ang iyong sugat. Agad na bigla si Yu Pao, maging si Biao Zhang, at si Kapitan Huang, muling sinabi ni Yu Pao, teka lang po Young Master, nang inangat ng ating bida ang damit nito, sinabi ni Yu Pao, ano po ang ginagawa nyo, na tila ito ay nahihiya, sinabi ng ating bida, nako, kasi, hindi ko na nakita ang sugat mo pagkatapos ng araw na yon, mag-usap tayo mamaya pagkatapos ko masuri muna ito. Samantala mula sa pandayan, habang magkakaharap ang apat na si Biao Zhang, Kapitan Huang, Yu Pao, at ang ating bida. Sinabi ng ating bida, naku, naalala ko na, ikaw yun may putol na bituka. Sinabi ni Yu Pao, ano po ang ibig mong sabihin na putol, ang akala ko lumabas lang ang bituka ko sa tiyan ko. Sinabi ng ating bida, naku, hindi ka sana naghirap ng husto kung ganoon ang nangyari. Muling sinabi ni Yu Pao, ngunit paano mo nalaman yun? Sinabi ng ating bida, ipinagpalagay ko yun sa maitim mong dumi, at medyo madalas ka din umutot ha, hindi ko na rin nabanggit pa sa'yo na ang utot na lumalabas sa'yo ay napakabaho. Habang nakatingin si Biao Zhang na tila hindi makapaniwala sa mga naririnig, sinabi niya sa kanyang isipan. Ano, iniligtas niya ang isang lalaki na naputol ang bituka. Muling sinabi ni Yu Pao, tama po kayo, ang mga katabi ko noon ay nagsusungit na sa akin, at ang halos ang lahat ay sinusumpa ako. Sinabi ng ating bida, ang pagsumpa ay hindi papatay sa iyo, kaya huwag mo itong pipigilin, ito ay lubhang mapanganib kung gagawin mo ito. Dahil dumudugo pa ang bituka mo, at kapag nakita mo na ang iyong dumi ay kulay ginto, iyon ang senyales na ang iyong pinsala ay ganap na gumaling, kaya, doblehin mo ang iyong pag-iingat, ingatan mo muna ang iyong sarili, o bago yan. At ang pinakamahalaga, ay umiwas ka sa pag-inom ng anuman klase ng alak pansamantala. Agad na pakamot ng ulo si Yu Pao, ngumiti ito at sinabi, naku. Maaari bang patawarin mo ako sa panuntunang yon para sa isang araw lang, nangako akong bibili ng inumin bukas dahil sa aking kamakailan promosyon. Itinaas ng ating bida ang hintuturo at sinabi, ganun ba, sige sa palagay ko kailangan ko nang magwiwisik ng alak sa iyong libingan sa susunod na taon sa ganito rin oras. Natigil sa pagkamot si Yu Pao, at nang laki ang mata, muling sinabi ng ating bida, sa katunayan, dapat bisitahin ang iyong libingan ng kasama ang mga kaibigan na makakasama mo bukas. Agad itinaas ng lalaki ang kanyang mga kamay na tila natakot mamatay, at agad itong tumanggi na. Hindi bale na po, pangako hindi na ko iinom ng alak, sinabi ng ating bida, at kung maaari iwasan ang pagkakaroon ng anuman mainit o maalat na pagkain, at subukan mong huwag kumain ng anuman mataba na pagkain, at mas mainam anumang bagay na ginawa mula sa gatas ng baka o tupa ay dapat na mapabuti para sa iyo. Matapos ay hinailan nito ang kanyang sisidlang na tila may kinuha doon, matapos makuha ang tila isang butil na tableta na gamot, na ginawa niya mula sa halaman gamot. Agad niya binigay ito sa lalaki, at sinabi, eto o para sa iyo. Agad kinuha ni Yu Pao, at sinabi, ano po uri ng tableta ito? Sinabi ng ating bida, tutulungan ka nito na magtiis sa sakit kahit na mahawa ang iyong pinsala. Mabisa rin yan sa paggamot ng tetano, agad natigilan si Yu Pao, na tila ito ay natakot. Namutla ito at bahagyang napasigaw ito, at sinabi, sinasabi mo ba na mayroon akong tetano? Tumayo ang ating bida,
at sinabi, ang tableta na yan ay hindi lamang ginagamit sa tetano, kundi pati na rin sa iba pang mga impeksyon. Ang ibig kong sabihin, maging sa iba pang mga sakit. Sinabi ni Yu Pao, kung ganoon po, hindi ba talaga mahalaga ang gamot na ito? Sinabi ng ating bida, ito ay mabuti, ngunit hindi ito nagkakahalaga ng higit sa buhay ng isang tao, habang si Biao Zhang ay nakikinig sa dalawa, palipat-lipat ang mata nito, sa dalawa, napalunok ito sa sinabi ng ating bida kay Yu Pao. Matapos ay tinawag niya ito, Yang Master Hua, tumingin ang ating bida kay Biao Zhang, habang naghihintay kung anuman ang gustong sabihin nito. Agad yumuko ito at nagbigay galang at sinabi, natutuwa po akong makilala ka. Ako si Biao Zhang, ang punong panday. Agad tumawa ang ating bida at sinabi, na-appreciate ko lahat ng ginawa mo para sa akin, maraming buhay ang naligtas, salamat sa iyo. Hindi ako nakapagpasalamat, tila naman nahiya si Biao Zhang, sa sinabi ng ating bida, napakamot ito ng ulo, naku, Sige po, agad hinawakan ng ating bida ang kamay ni Biao Zhang. At magiliw na nakipag-shake hands, patuloy na nagkamot ng ulo si Biao Zhang, na patuloy na nahihiya at sinabi, salamat po sa sinabi mo, natutuwa lang ako na nakakatulong ako. Hindi ako makapaniwala na ang aking mga nilikha ay nagligtas ng mga buhay. Nakangiti na nakahawak ang ating bida sa kanyang damit, at sinabing, tungkol doon, muling sinabi ni Biao Zhang, sa ating bida, kung hindi niyo po mamasamain, maaari po ba akong magtanong, totoo bang nakakagamot ka ng tetano? Agad sumingit sa usapan si Kapitan Huang, at sinabi, iyon ay, masisiguro ko. Kung hindi dahil kay Young Master Hua, hindi na makakaligtas si Colonel Gao, agad nag-alala ang ating bida, at sinabi, huwag mong sabihin may tetano ka, punong panday. Yumuko si Biao Zhang, mababakas ang kalungkutan sa kanyang mukha, at pumasok sa kanyang isipan ang tao na tila mga nagtrabaho sa pandayan. At sinabi, hindi po, hindi ako. Ngunit tila mayroon ito sa ilang pares ng mga panday mula sa silid ng gabi dito. At kung maaari po sana, gusto kong bumili ng mga tabletang ito na nagpapagaling ng tetano. Sinabi ng ating bida, ngunit kailangan ko muna itong masuri para malaman ko kung mayroon ba talaga silang tetano. At suriin kung seryoso ang kanilang mga kondisyon. Napakamot muli ng ulo si Biao Zhang na tila nag-aalangan at sinabi, sa kaso po na yan ay maaari ko bang itanong kung magkano ang bayad sa paggagamot? Napansin ng ating bida ang pag-aalangan ng lalaking si Biao Zhang, at sinabi niya sa kanyang isipan, nakikita ko na, kaya naman pala nag-aalangan siyang magsalita. Lumingon ang ating bida kay Kapitan Huang, at sinabi na kung maaari ay dalhin si Wu sa kanya. Nagtaka naman si Kapitan Huang, at sinabi si Wu baka mo, agad umoo, ang ating bida. Matapos ay mabilis na tumalikod si Kapitan Huang para sunduin si Wu, nakasabay si Yu Pao. Muling sinabi ni Biao Zhang, manggagamot Hua, ikalulugod naming pumunta mismo sa iyong klinika. Agad pinutol ng ating bida, ang sinasabi ni Biao Zhang, at sinabi, mabuti na lang, at nakarating na ako dito. Kaya maaari ko na ring gamitin ang pagkakataon na ito, sabay ngisi nito. Habang isinisilid ng ating bida sa kanyang sisidlang ang mga gamot niya sa paggagamot, maya-maya pa ay agad nilang pinuntahan ang silid. Nagmakita ito ng ating bida, sinabi nito sa kanyang isipan ang bahagya niyang pagkabigla, naku, hindi. Nasa 5 katao pala ito, lahat ba sila ay may tetano? Agad itinuro ni Biao Zhang, ang kalalakihan at sinabi, siguradong may tetano itong 3 lalaking ito dito, ngunit sa 2 ito, hindi ako sigurado. Sinabi ng ating bida, kaya lahat ng ito ay naritong lahat. Muling sinabi ni Biao Zhang, sa ating bida, mayroon pa pong 4, ngunit halos hindi na po sila makagalaw. Agad na pabuntong hininga ang ating bida, naku, agad na tumayo ang ating bida, pumunta ito sa isa pang silid, at sinabi, magsisimula muna ako sa mga taong nasa pinakakritikal na kalagayan doon. Agad sumang-ayon si Biao Zhang. Binuksan nito ang pinto ng silid at tumambad sa kanya ang 4 na pasyente na nakahiga. Naunang pumasok si Biao Zhang, at sinabi, maaari bang bumangon ng lahat sandali, dumating na ang manggagamot Hua. Pinilit ng 4 na lalaki na bumangon kahit nahihirapan, agad naman sinabi ng ating bida. Hindi, ayos lang, ang kailangan mo lang gawin ay gisingin sila. Sinabi naman ni Biao Zhang,
ang mga lalaking ito ay mga alipin na nagtatrabaho sa opisina ng gobyerno, kaya hindi sila ganoon kayaman. Habang napinagmasdan ng ating bida ang apat na lalaki, muling sinabi ni Biao Zhang, pasensya na po hindi nila kayang bayaran ang kanilang pagpapagamot, ikalulugod kong. Hindi natapos ang sinasabi ni Biao Zhang, nang itinaas ng ating bida ang kamay na may nakalagay na tools, sabay sabi, gusto ko ng ilang higit pa sa mga tools katulad nito. Napatingin si Biao Zhang, sa tools, muling sinabi ng ating bida, sapat na yun bilang kabayaran. Sinabi ni Biao Zhang, sigurado po ba kayo dyan? Sinabi ng ating bida, kaya pakiusap, ang huling bagay na gusto kong gawin ay upang magdugo ang bawat isa, dahil halos lahat ay natuyo na. At dahil balak mong bayaran ako sa ngalan ng mga lalaking ito, may iba pa sana akong hihilingin sa'yo bukod sa pera. Nagtaka naman si Biao Zhang, pinuntahan ng ating bida ang isang lalaking nakahiga, habang patuloy na sinabi, ang kailangan ko ay hindi pera, kundi ang pagkakayari niyan. At iyan ang iyong regalo upang lumikha ng mga tools na makapagliligtas ng mga buhay, agad napatawa ang lalaking si Biao Zhang. Haha, matapos ay agad tumalikod ito, sabay sabing papasok na ako agad sa trabaho. At agad na tumungo sa pinto para umalis, habang sinusuri ng ating bida ang lalaking nakahiga agad ay nabigla ito. Ha? Hindi ko akalain na ang lalaking ito ay may sakit na tetano. Agad napahinto si Biao Zhang, at agad nabigla, anong sabi nyo? Napatayo ang ating bida, at agad nabigla sa lalaking namimilipit sa sakit ng tiyan nito. Sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, ngunit kung siya ay may tetano, ipapaikot niya ang kanyang katawan pabalik. Habang ang lalaki ay tumagilid at namilipit na hawak ang tiyan, mabilis niyang sinuri ang tiyan nito. Hindi pwede ito, maya-maya pa ay tila nanigas ito, at sumigaw sa sakit. Habang nakatingin pa rin ang ating bida, agad natarante si Biao Zhang, at sinabing ano ang dinaranas niya, habang patuloy na sinusuri ng ating bida, at sinabi sa isipan, naku, kung nakaramdam siya ng sakit sa lugar na ito, kung gayon. Sigurado, ito ay, agad kumidlat sa kanyang paligid at ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng liwanag, at tila ba ito ay tumagos sa tiyan ng lalaki na tila naging screen ng isang X-ray. Isang appendicitis, note, ang appendicitis ay isang inflamasyon ng appendix. Sinabi ng ating bida sa lalaki, gusto kong sabihin sa iyo ang sakit na ito ay maaaring pumatay sa iyo, kung patuloy kang makakaramdam ng pananakit sa ibabang kanang bahagi ng iyong tiyan. Sinabi ng lalaki, yan ba ang meron ako? Sinabi ng ating bida, oo, at ito mismo ang nasa isipan mo. Agad namutla ang lalaki, takot ang naramdaman nito, at agad lumuha at sinabing, naku, Ginoo, pakiusap. Iligtas mo ako, kung wala ako, ang aking matandang ina, at ang 3 taong gulang na aking anak na babae ay mamamatay sa gutom. Agad nag-isip ang ating bida, nilagay nito ang kanyang daliri sa ilalim ng baba, at sinabi, ang sitwasyon mo ay malubha, ngunit may isang paraan upang ayusin ko ito. Tumingin ito sa lalaki, at sinabi, ang kailangan lang naman natin gawin ay hiwain ang iyong tiyan at putulin ang isang maliit na bituka, ganito lang kaliit, sabay isinukat nito ang 2 hintuturo. Na lalong nagpakaba sa lalaki, agad ng laki ang mata at napaangga nga ito, at sinabi, ano, hihiwain mo ang tiyan ko. Agad naman sinabi ni Biao Zhang, na kanina pa nakatayo sa tabi nila, humalukip-kip ito at sinabi, alam mo ba na iniligtas ng manggagamot Hua? Si Hu Pao, na naputol ang bituka, at siya ay ganap na, at kayang pagalingin, napatingin ang lalaki na bahagyang nanginginig dahil sa takot na maputulan ng bituka. Tumingin ang ating bida sa pasyenteng lalaki, at sinabi sa kanyang isipan, ang appendectomy ay isang medyo simpleng operasyon, idagdag ko pa, na hindi ko na kailangan hiwain ang kanyang sikmura. Kaya lang problema, wala akong sapat na gamit, bahagyang sumulyap ang ating bida kay Biao Zhang na nasa kanyang likuran, at sinabi, sa tingin mo gaano katagal ito? Para matapos mo ang paggawa ng mga tools na nabanggit ko kanina, agad sumagot si Biao Zhang, at sinabi, sa tingin ko, ay aabutin ito ng mga 4 na araw. Muling napaisip ang ating bida, habang nakaharap sa lalaking pasyente, matapos ay sinabi sa kanyang isipan, masyadong masikip ang 4 na araw, ayokong magsagawa ng operasyon sa isang mapanganib na sitwasyon. Dapat ko bang gawin ang mga tools na mayroon ako sa ngayon, habang hawak ang kanyang baba?
Habang napatingin si Biao Zhang, sa ating bida nang may maalala ito, napakamot uli ito ng ulo, at sinabi sa ating bida, may nagpaalala sa akin. Mayroon akong isa pang hanay ng parehong mga tools. Agad nagulat ang ating bida, napadilat ang mata nito at napanganga, sabay sabi, nagawa mo na? Tila nahihiya pa na sinabi ni Biao Zhang. Hiniling sa akin ng manggagamot na Feng na gawin din ang mga ito para sa kanya, kaya nakagawa na ako, na patuloy pa rin nagkakamot ng ulo, tila ba nagulat pa ang ating bida at sa sobrang tuwa pumasok sa isipan niya ang manggagamot na Feng, na naka-thumbs up pa ito habang nakakindat. Sinabi pa niya sa kanyang isipan, wow, para siyang nagbilang ng manok niya bago mapisa. Habang napahawak ito sa kanyang ulo, maya-maya pa ay inabot ni Biao Zhang ang tools sa ating bida, at sinabi, eto kunin mo na ito. Sinabi ng ating bida, ngunit hindi ba para kay manggagamot Feng ito? Sinabi ni Biao Zhang, sisiguraduhin kung makakakuha siya ng sarili niyang hanay ng mga tools, kaya maaari bang pakigamot mo muna ang lalaking ito? Matapos ay sinabi pa nito, hindi pa nagtatagal, nang namatay ang kanyang asawa. Inilagay ng ating bida ang tools sa kanyang sisidlang at sinabi, salamat, mayroon akong sapat na impormasyon tungkol sa pasyente. Tumingin ito at ngumiti at muling sinabi, tama lang na gawin ko ang aking makakaya, anuman ang kalagayan ng pasyente. Matapos ay ngumiti at kinausap ang pasyenteng lalaki, bukas na po namin gagawin ang operasyon Ginoo, at bahagyang ngumiti ang lalaki, muling sinabi ng ating bida, simula ngayon, maaari po ba na huwag munang kumain o uminom ng kahit ano, at pangako po, tutulungan kitang gumaling. Samantala, gabi, sa courtesan house, pumasok ang isang lalaki, at sinabi, magbubukas ba kayo ngayon gabi? Sumagot ang isang lalaki na nakatalaga dun. At sinabi, ikaw pala, manggagamot Song, lumapit ito at yumuko, at muling sinabi, medyo matagal na ang huli mong pagbisita dito. Sinabi naman ng manggagamot Song, nagtitiwala ako na naging maayos ka. Sinabi ng lalaki, opo, talaga, patuloy po kaming tumatanggap ng maraming customer, sino naman po ang mag-aakala na dumating dito ang dakilang manggagamot ng Kiao County. Ngumisi ang manggagamot Song na tila ba nagustuhan ang sinabi ng lalaki. At sinabi, hindi mo na kailangan pang mambola. Matapos ay naglakad ang dalawa para pumasok sa loob. Sabay sinabi sa isipan ng manggagamot na Song, tinatawag nila akong isa sa 3 dakilang manggagamot ng Kiao County, ngunit sigurado ako na, ako ang pinakamahusay sa aming 3. At ang mga walang kwentang insektong yun ay maaaring subukan itatag ang kanilang katanyagan sa lahat ng gusto nila, ngunit sa huli, ako lang ang napupuntahan ng mga mayayaman at maharlika. Pumasok sa kanyang isipan ang dalawang manggagamot na si Manggagamot Feng at Manggagamot Shi, at sabay tumawa ito ng kasakiman. Muwahaha, mula sa kanilang paglalakad, itinuro ng lalaki ang daan patungo sa mga espesyal na panauhin sa loob ng courtesan house. Dito po, agad nagpasalamat ang manggagamot na Song. Matapos itong lumakad papasok sa lugar na itinuro ng lalaki. Nadatnang niyang nakaupo ang isang babae na si Madam Lei Jiao, na tila manager doon, nabigla ito at tumayo at sinabi, ikaw nga po ba yan, Manggagamot Song? Sobrang tagal na rin, naupo ang Manggagamot Song, at sinabi, oo. 4 na araw na ang nakalipas mula noong huli akong bumisita, kaya tiyak na matagal na. Sige ipatawag mo si Ming Shan dito, agad sinabi ng babae. Naku, paumanhin po sa sasabihin ko, wala po kasi si Ming Shan, isinama po ng ibang customer. Agad nagulat ang Manggagamot Song, nagdikit ang mga ngipin nito at galit na sinabi, sino ang walang hiyang bastos ang nang-ahas na kunin siya, bago ako dumating dito, bahagyang natakot ang babae. Subalit muli niya itong inaliw at nag-alok ng ibang babae. At sinabi, ano po kaya kung si Yu Shan na lang, napailing ang Manggagamot na Song, at sinabi, wala akong pakialam kay Yu Shan. Muling ngumiti ang babae at itinaas pa ang hintuturo, at sinabi, kung gayon sa halip ay, gusto mo ba si Wan Shan? Agad natuwa ang Manggagamot na si Song, na itinaas din ang hintuturo, at sinabi, oo, sige, si Hua Shan, ay perpekto rin, agad natuwa ang babae. Agad sinabi, sige papapuntahin ko siya agad dito. Matapos ay lumingon ito, nang matano nito ang isang babae, na may dalang tray na isang tagasilbi. Agad itong inutusan ng babae at sinabi, Hi Ziyu,
pumunta ka doon at sabihin kay Huashan na narito at harapin ang manggagamot na si Song. Tila napansin ng manggagamot Song, ang simpleng kagandahan ng babaeng taga-silbi. Napahanga siya dito, agad naman sumagot ang babae. At sinabi, "Opo madam," muling sinabi ng babae, at sabihin din sa iba na dalhin ang alak sa plum blossom na silid. Muling tumugon ng babaeng si Haiziyo, at sinabi, "Opo madam, masusunod po." Tila ba natipuhan ito ng manggagamot na Song, matapos ay ngumisi ito, napansin ito ng babae, at sinabi, "Ang babae yun na nakita mo ngayon lang ay hindi pa siya naging opisyal na courtesan." Tumalikod ang babae at bahagyang nainis, at sinabi sa manggagamot na Song, "Pakiusap po Ginoo." Napakabata pa po niya, agad na humalakhak ang matandang Song, at sinabi, "Hindi ba mas maganda yon?" Humalukip-kip ito at nakangisi nitong sinabi, "Hindi ako makakapaghintay hanggang sa tumanda siya." At mula naman sa pasilyo habang naglalakad ang babaeng si Haiziyo. Nakasalubong niya ang isang batang taga-silbi, na katulad niya na may dalang tray ng alak. Sinabi ni Haiziyo, sa batang babae, "May bisita sa plum blossom na silid." Agad sumagot ang batang babae, at sinabi, "Oh, Haiziyo, teka lang." Agad may kinuha ang bata, at inabot ito, at sinabi, "Ito ay para sa iyo." Sabay itinaas ang isang nilupak na hawak sa kamay ng bata. At sinabi, "Hindi ka dapat magtrabaho na buong gabi nang walang laman ang iyong tiyan." Napatingin si Haiziyo, at sinabing, "Isang nilupak." Agad natuwa ang babaeng si Haiziyo, at sinabi, "Salamat." Nadama nito ang kabaitan ng kanyang kapatid, agad niya itong kinuha at sinimulan niya itong kainin, sabay sabi, "Alam mo naman ilang araw na lang, araw ng kamatayan ni Lola di ba?" Sinabi ng batang babae, humingi na ako ng permiso kay Madam Lei Jiao. At ang sabi pa niya ay magpapasama siya ng mga gwardiya para sa ating, para daw sa proteksyon." Napailing ang babae, sabay sinabi sa kanyang isipan, "Proteksyon? O mas tamang sabihin na ito ay mas tulad ng pagsubaybay sa amin." Maya-maya pa, ay lumakad na ang bata, at sinabi, "Kailangan ko na bumalik sa trabaho ngayon, magkita na lang tayo mamaya Haiziyo." Ngumiti si Haiziyo, at sinabi, "Sige." Nang mapag-isa ito, ay bigla itong sumeryoso at sinabi sa kanyang isipan, "Ngunit, makakauwi ba tayo kahit saglit lang?" Kinabukasan, umaga sa nayon, maririnig ang mga huni ng ibon sa kalangitan. Magkasabay na umalis, ang ating bida at ang batang si Wuwo, mula sa abandonadong kubo, na ginawang klinika ng ating bida, at habang naglalakad ang mga ito, napasulyap ang ating bida kay Wuwo, na tila ito ay kabado at napapalunok. Agad tinapik ng ating bida ang dalang balutan na nakasabit sa likod ni Wuwo, at sinabi, "Relax ka lang bata." Agad nagising sa tila malalim na pag-iisip si Wuwo, muntik na itong masubsob. Matapos ay sumeryoso muli si Wuwo, at sinabi, "Hindi ako sigurado kung magagawa ko ito," habang hinigpitan ang pagkakahawak ng tali ng kanyang balutan. Ngumiti ang ating bida at sinabi, "Ipaubaya mo sa akin ang hindi mo pa kayang gawin, ang kailangan mo lang gawin ay sundin ang aking pamumuno." Tumingin si Wuwo sa ating bida, at sinabing, ngunit, agad ginulugulo ng ating bida ang buhok ni Wuwo, na tila pinaparamdam niya sa batang isip nito na huwag itong mag-alala pa. At sinabi, "Maaari mong mabalisa ang lahat ng gusto mo kapag naging isang tao ka na kailangan managot sa iyong mga aksyon. Ngunit sa ngayon, kailangan mong tumugon sa pagtulong, naintindihan mo ba?" Agad sumagot si Wuwo, at sinabing opo, maya-maya pa ay nakarating na sila sa pandayan. Sinabi ni Biao Zhang sa ating bida, "Handa po kami para sa iyo, manggagamot Hua." Sinabi ng ating bida, "Sige, magsisimula na tayo agad." Habang nakatayo ang ating bida at si Wuwo sa harap ng pasyente, tumingin ang ating bida at sinabi kay Wuwo, "Ito ay isang simpleng operasyon, at hindi ka kailangan kabahan." Agad sumagot si Wuwo at sinabi, "Opo Ginoo." Matapos ay sinabi nito sa isipan, "Kailangan kong aminin na ito ay isang medyo mababang ambubag, ngunit ito lang ang mayroon ako ngayon." At ang nakabilog na yun ay mula sa pantog ng baboy. Matapos itinaas ng ating bida ang kanyang maliit na kutsilyo, agad naman nagtakip ng kalahating tela si Wuwo sa kanyang mukha. At muli sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, "Kailangan ko mahanap ito sa lalong madaling panahon." Sabay hiniwa ang tiyan ng lalaking pasyente,
at habang inooperahan ito, si Wuwu ang nagsilbing katuwang niya, sa pag-abot ng mga tools na kailangan ng ating bida. Sinabi niya sa kanyang isipan, ang pagdurugo ay maayos naman. Wala rin masyadong taba kaya mas madali siyang maoperahan. Sinabi ng ating bida kay Wuwo, ito ang abdominal na pader, ang galing mo. Ganoon ba? Salamat po, sagot ni Wuwo, habang katuwang nito sa pag-ipit ng mga pader ng tiyan. Muling naghanap ang kanyang mga kamay sa tiyan ng pasyente, at sinabi nito sa kanyang isipan, paano ba ito? Mahirap hanapin dahil ginagamit ko lang ang mga kamay ko para maramdaman ang paligid. Nakakalito ito kapag walang portable X-ray, kung may X-ray vision lang sana ako ngayon. Pumikit ang ating bida, saglit ito nagkonsentrasyon, at sa pagmulat ng kanyang mata, ay nagliwanag ito. Lumabas ang tila screen sa tiyan ng lalaki, nakita niya ang kabuuan ng bituka ng lalaking pasyente. Agad sinabi nito sa kanyang isipan, napaka-perpekto ng timing. Naa-activate ba ang kakayahang ito depende sa antas ng konsentrasyon ko? Baka kapag masidhi at desperado na ako, kahit papaano ay gamaan ang loob ko. Maya-maya ay natigilan si Wuwu, inilagay niya ang maliit na kamay sa ibabaw ng pagitan ng ilong at bibig ng lalaki, nabigla ito ng tila ay walang maramdaman na mainit na binubuga sa bibig, na hininga ng lalaki, agad nabigla ito at napasigaw. Manggagamot Hua, ang pasyente, siya po ay hindi humihinga. Napatingin ang ating bida, bahagyang itong nagpanik, at sinabi sa kanyang isipan, kalokohan, bakit ngayon pa? Mabilis niyang dinampot ang nakabilog na pantog ng baboy. At inilagay sa bibig, at piniga-piga para makaipon ng hangin papasok sa ilong ng lalaki. At muli ay sinabi sa kanyang isipan, hindi ko siya hahayaang mamatay mula sa isang bagay tulad ng appendicitis, at nang kumalma na ito. Agad tinahi ng ating bida ang hiniwang tiyan ng lalaking pasyente. Matapos hilahin ang sinulid ay napatingin ng paghanga si Wuwu, nang walang kurap, sinabi ni Wuwu, sa kanyang kaisipan, nakakamangha. Habang patuloy na tinatahi, muling sinabi ni Wuwu sa kanyang isipan. Sigurado ako na ngayon lang ay patay na ang pasyenteng ito. Habang titig na titig sa ating bida at sa lalaking pasyente ang batang si Wuwu, agad tinawag ng ating bida ang batang si Wuwu, at sinabing, ihanda mo ang mga sipit ng gunting at karayom. Agad namilog ang mata ni Wuwu, at sinabi ano po, muling sinabi ng ating bida, kailangan nating ipagpatuloy ang operasyon sa sandaling magsimula siyang huminga muli. Habang pinipisil-pisil ang pantog ng baboy, nang makabuo ng hangin upang pumasok sa ilong ng lalaking pasyente. Maya-maya pa, ay biglang bumalik ang hininga ng lalaki, sinabi ng ating bida, mabuti naman. Habang patuloy sa pagpisil sa pantog ng baboy, gulat na gulat ang batang si Wuwu, nang makita niyang nanambalik ang hininga ng lalaki. Sinabi niya sa kanyang isipan, talagang binuhay niya ang lalaking ito. Habang nakatingin ito sa ating bida na kasalukuyan nagpunas ng pawis sa noo. At namangha talaga ako nang matagumpay niya na ginamot ang tetano, ngunit ito, ay sa ibang level. Muling tinignan niya ang lalaking pasyente na patuloy na humihinga. At hindi ako sigurado kung mabubuhay o mamamatay ang lalaking ito, ngunit kung siya ay mabubuhay, muling sinulyapan ang ating bida na patuloy sa ginagawang paggagamot sa lalaking pasyente, mula sa kanyang pagkakatingin sa ating bida, tila ba nagliwanag ang paligid nito, at muling sinabi sa kanyang isipan, at ang nasaksihan ko ngayon ay isang banal na manggagamot na gumagawa ng isang himala, matapos ay napalunok ito.